kung bakit ko hindi sinagot ng Diyos yung tanong ni Job. Okay po. Ano nga po ang tanong ni Job sa aklat ni Job? Bakit siya pinabayaan? Bakit siya naghihirap? Okay po. So, pamagat po ng ating pong sermon ngayong umaga po is case closed. Case closed. Ang buong aklat po ng Job ay sa konteksto po ng korte. Po, pag nabasa niyo po yung buong Job ay ito po yung konteksto ng korte. Bakit po korte? Kasi merong sino nga po ito? May taga Sulsol. Si Satanas. Yan po. Taga Sulsol. Tapos merong Diyos na siyang judge. Ito po yung courtroom. So, ito po ngayon, at kung mababasa niyo po yung kabuuan ay humihingi ang Diyos na si Job ng depensa kung bakit ang Diyos ay binibigyan siya ng kahirapan. Gagawin ko pong realidad. May isang kapatid, halimbawa, na na-aksidente. Halimbawa, kayo po yun. At may nalaman ng karamihan. May isang nag-comment, mahalaga talaga ang pananalangin. Ano mararamdaman ninyo? Ano bang ibig sabihin nun nag-comment? I mean, kung hindi man yun ang ibig sabihin ng comment na yun, pero pinost yun, ano ang negative effect nun? Nakakalimot ka. Na hindi ka nalalangin, kaya? Yes, kaya ka na-aksidente. Kaya ka na-aksidente, tama mali? Tama. Naalala niyo po yung sunog sa California? Tama po, naalala niyo po yun? Ano ang karamihan na comment? Ha? Kasi? Hindi sila kumilala sa Diyos. Ganun po lagi. Ibig sabihin, kapag naghihirap po tayo, ang sagot po natin lagi ay dahil kay God. Sinisisi niya si Diyos. Parusa ito galing sa Diyos. May ginawa ka kasing kasalanan. Nakalimot ka. Sobrang sama mo kasi. Hindi ka na nagsisimba. Tama mali? Tama. Alam niyo po, ito rin yung sagot ng mga kaibigan ng tatlo. Ay po, una yung pinakamatanda, si Elihu. Sunod si Bildad. Sunod si Zophar. Tapos sunod si... Hindi pala, Elihu pala yung huli, yung pang-apat. Yung una po. So, apat sila. So, ang sagot nila lagi, ganoon din kung anong sinasagot po natin. Hindi man natin yun ang ibig sabihin na masaktan yung isang tao. Pero, yan ang sagot natin kung bakit na nanghihirap. Disiplina ng Diyos. Tama mali? Tama. Yung tanong ni Job na kung bakit siya naghihirap, di ba simple lang pong sagot dapat? Tama? Anong sagot dapat po ng Diyos o na isasagot sa kanya? Kasi pumunta dito si Satanas, sabi niya, tinanong ko siya, tapos nireto kita sa kanya. Tapos ang sabi niya, ganito kasi, hindi naman sa'yo sumasambaya, ay sumasamba lang sa'yo yan kasi pinagpapala mo. O sige, subukin natin yan. Tama? Dapat ganun na yung explanation. Tama, di ba? Kasi yun naman ang nangyari sa chapter 1 and 2. Tama po? Yes. Chapter 38. Punta tayo sa chapter 38. Chapter 38. Verse 1. At mula sa ipo-ipo, sumagot ang Panginoon kay Job. Sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng salitang walang kaalaman? So, tinatanong niya na si Job. Tingnan niyo po kung paano sumagot sa kanya ang Diyos at kung sinagot ba ng Diyos. Ang tanong ni Job, bakit siya naghihirap? Hinihingi niya yung rason kung bakit siya naghihirap. Pero ito ang sagot ng Diyos. Verse 4. Ito na yung sagot ng Diyos sa kanyang tanong.
Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Naalala niyo po yung Genesis chapter 1? Yan ang tanong niya. Nasaan ka? Nasaan si Job ng time na yun? Ha? Wala pa. Wala. So ano sagot ni Job? Sa isip niya, wala po ako doon. Sunod. Sabihin mo kung mayroon kang pangunawa. Sino nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. O sinong nagulat ng panukat sa ibabaw nito? Ano sasagot ni Job? Wala. Ah. Siyempre, hindi po ako Panginoon. Ikaw. Tama? O, sunod natin ulit. Verse 8. O sinong nagsara ng mga pinto sa karagatan nang ito'y magpumiglas mula sa sinapupunan nang gawin ko ang mga ulap na bihisan niyaon at ang malalim na kadiliman na pinakabalot niyon at nagtakda para doon ng mga hangganan at naglagay ng mga halang at mga pintuan. At aking sinabi, hanggang doon ka lang, hindi ka nalalayo. Di ba yung dagat po, paano nangyari na hanggang doon lang talaga siya? Sige, ano sagot ulit niyo? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kasi wala. Marami ito. Sa chapter 38 hanggang 39, 46 questions na tanong lang. Sinagot ba ng Diyos yung tanong niya kung bakit siya naging hirap? Hindi. Sinagot ba ng Diyos? Yes and no. Hindi direct. Yes! Kasi may sarili siyang sagot. Tama? Opo. Na hindi yun ang gusto niyang sagot. O hindi yun ang ini-expect na sagot ni Job. Kasi hindi. No! Hindi sinagot ng Diyos yung tanong kasi hindi niya naman pinaliwanag yung chapter 1 and 2. Tama po ba? Yes. Tama po? Ito yung tanong ko for many years. Kahit nung ako yung nag-aaral ng theology. Bakit hindi sinagot ng Diyos yung tanong ni Job na bakit? At bakit yung sagot ng Diyos ay patanong doon sa tanong ni Job? Tama, patanong. Lahat po ito patanong eh. At ito po ay answerable by no. No lang po ito. At hindi naman kailangan sagutin kasi rhetorical po ito eh. Ang ibig sabihin po ng rhetorical ay papaisipin ka lang niya tapos hindi mo kailangan ng sagot kasi alam niya na ang sagot na magiging sagot mo. Ano pong point? Mabilis na po ito. Anong point kung bakit? Simple lang actually po, chapter 38, para ma-point ko po yung gusto ko pong i-point. Ang gusto na pong sabihin ng Diyos kay Job, tapos patanong kasi kayo, Job, ang kailangan mo sa tanong mo na bakit ay hindi explanation, kundi revelation. Paano revelation? Revelation yun. Ano ang pinakita ni Job, ay ng Diyos kay Job? Explanation o yung kanyang sarili? Ha? Sarili. Ha? Ang kanyang sarili. Sa atin po, ulitin ko po Sa atin po, ito pong gusto kong i-point. Sa ating mga bakit. Di ba may mga tanong tayo sa Diyos kapag tayo po'y naghihirap? Sa ating pong mga bakit, hindi sasagutin ng Diyos yung mga bakit na yan. Kasi kay Job na, hindi niya sinagot. Sa atin pa. Bakit po? Kasi ang pinakamahalaga ay yung makita natin ng Diyos na siyang pinakasagot sa ating mga bakit. Kasi kung meron kang reason na meron kang Diyos, yun ang magiging dahilan mo para hindi mo na kailangan malaman kung bakit ka naghihirap. Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit hindi kailangan malaman? Kasi at the end of the day, kung meron po tayong Diyos Masusolve. na mas makapangyarihan po sa lahat, at kasama natin, tutulungan niya po tayo, at doon po makikita natin, pansinin niyo po sa inyo po mga pamilya. Sa inyo po mga pamilya, di ba mahalaga na kasama niya, halimbawa na hospital po kayo, hindi ba mahalaga yung presensya ng inyong asawa, anak, pag kayo po'y nakaratay sa karamdaman? Tama. Tama po? Yes.
Ito po ang gustong ipaintindi kay Job at ito po ipaintindi po. Ang kanyang gusto pong ipaintindi sa atin ang gusto kapag tayo po naghihirap. O may nararanasan po tayo. Ano po yun? Hindi natin kailangan ng rason. Kailangan natin ng presensya. Nandiyan siya sa tabi. Ulitin ko po ulit. Hindi natin kailangan ng rason. Kailangan natin ng presensya. Hindi ba naiinis kayo kapag humihingi kayo, nagrarant kayo, mga nanay, di ba pagka kayo po may sama ng loob, gusto niyo lang pong ilabas? Tama po ba? Yes. Pero kapag binigyan kayo ng solusyon, galit na galit kayo kasi hindi naman yun ang kailangan ninyo? Yes. Tama mali? Tama. Tama po ba? Yes. Tama po? Yes. Ganun din po. Lahat po ng tao, kahit sino po yung ating kung kapag sinabi natin yung mga, ito kasi gagawin mo, sinasabi lang natin sa kanya, hindi mo kasi alam yung ginagawa mo. Kapag ka may isang kapatid na naghihirap, hindi niya kailangan ng mga tips kung anong gagawin. Hindi niya kailangan. Ang pinakailangan niya yung presensya mo. At ganun din po sa atin, ulitin ko po ulit. Yung point ko po, tapos na po ako sa sermon ko. Simple lang po. God gave Himself as the answer to our question kung bakit natin. Dahil kapag ka alam natin kung sino ang Diyos, yung question natin ay magiging walang kwenta. Bakit? Kung meron kang makapangyarihang Diyos, kung meron kang mapagmahal na Diyos, hindi ba't ang kailangan mo lang ay pagtitiwala? Pag-ibig. Bakit? At the end of the day, walang iba tayong kailangan kundi presensya lamang. Presensya. Bakit? Sasabihin natin, kaya mong matiis ang lahat ng bagay kapag kasama ko ang Diyos. Tama po ba? Tama? Yun naman yung assurance po natin na, Lord, oo, hindi ko matatakasan ang hirap sa buhay, pero kapag kasama ko kayo, matitiis ko lahat ng bagay, malalampasan ko lahat ng bagay. At yun ang sagot kay Job. Hindi sinagot ng Diyos yung bakit ni Job kasi hindi yun mahalaga. Ang mahalaga niyan dapat malaman, Job, yung presensya ko nandito ngayon. Naiintindihan ko, alam ko ang nangyayari sa'yo, kasama mo ako. At ano sabi ni Job? Lord, dati naririnig ko lang po kayo. Ngayon, nakita ko na kayo. Bakit? Yung presensya kasi ng Diyos nandun. So, ganun din po sa atin. So, ulitin ko po ulit. When we are in pain, we don't need philosophy. We don't need explanation. We don't need reason. When we are in pain, we need